ang paksa, ang dalawang pag-uukom na itinuturo ng Biblia. Sa pakdang ito na aming tatalakayin, matutunayan namin sa pamamagitan ng Biblia na iba ang pag-uukom na mangyayari sa mga uling araw na ito sa karawan ng unang pagparito ng Kristo at sa pangkalahatang pag-uukom sa buong sanlibutan, pagkaraan ng 1,007 taon. Paano pinatunayan na may magaganap na pag-uukom sa unang pagparito ng Kristo dito sa lupa? Ang babasahin po natin ay unang Pedro 4 sa talatang 17 hanggang 18. Saling magandang balita, Biblia, pakinggan po ninyo, mga kapatid. Sapagkat dumating na ang panahon ng paghukom, at ito'y magsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa ating ito magsisimula, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Malinaw po ang banggit. Magkakaroon, may magaganap na paghukom. At ito'y magsisimula sa panahon ng mga hinirang ng Diyos. So malinaw sa bayan ng Diyos. Magsisimula ang paghukom. Tuloy natin sa talatang 18. Tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Ay, saan sila huhukuma? Yung mga hindi kumikilala sa Diyos. Kaya, tanong ni Apostol Pablo, kaya, ang unang pag-uukom na magaganap ay magsisimula sa bayan ng Diyos. Mauuna sa mga hinirang ng Diyos. Sino nga ba ang tinutukoy na mga hinirang na mauunang hukuman? Sino ba yan? Basahin natin ang Hebreo 10, talatang 26 hanggang 31. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang ahing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumura sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalis sa espiritu ng biyaya, sapagkat ating nakikilala yaong nagsabi, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Akila-kilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. So, meron, hahatulan ng Diyos ang kanyang bayan doon sa mga yumura sa anak ng Diyos, umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya. Umalipos ka sa espiritu ng biyaya. Sila yung mga huhukuman o ahatulan. Yung mga nakalasap ng katotohanan, pero tinalikuran ang mga katotohanan. Tinalikuran ang mga mabuting aral. Anong ginawa? Niyurak ang ating Panginoon Diyos. Niyurak ang anak ng Diyos. Yung paano ito inilarawan?
Pakikita po natin sa inyo kung paano inilarawan ang paghatol ng ating Diyos sa kanyang bayan. Basahin po natin ang Apokalipsis 20 sa talatang 4. Ganito po ang banggit. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. So, may nakitang luklukan. Doon sa luklukan, ay pinakita kay Juan, may umupo. Anong ginawa? Sila'y pinagkalooban ng paghatol. So, nagkaroon ng paghukom. Kaya paghukom, may paghatol. May hukom. Yung ginawa ng hukom, humatol. Tuloy natin ang basa. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man. At hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So, ang tagpo na ipinakita kay Juan ay nagkaroon ng paghukom. Nagkaroon ng paghatol. Ang mga nalabi sa unang nakalaki, sa unang paghukom, ang mga nakalaki, sino-sino? Nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinagutan ng ulo dahil sa pagtotoo ni Jesus. O nakita niya. Yung mga nangamatay kay Kristo na mga pinugutan ng ulo at dahil sa salita ng Diyos. Yan ang unang grupo. Yung mga pinugutan ng ulo dahil sa pagtotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. Sino to? Mga bayan na to. Walang iba kundi yung mga unang iglesia ni Kristo. Sila yung mga pinag-uusig ng panahon ng mga emperador ng Roma. Yung mga una at ikalawang bahagi. Una at ikalawang bahagi ng iglesia ni Kristo. Sila yung mga nakakalaki sa unang pagkabuhay na maguli. Sino pa? Tuloy natin ang basa. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man. At hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. So, meron pa ikalawang grupo na nakita si Juan. Sino-sino? Yung mga kaluluwa na hindi sumamba sa hayop. Sila yung mga hindi yumura sa anak ng Diyos. Sila yung mga umaring banal sa dugo ng tipan. Ibig sabihin, doon sa nanindigan sa panig ng katotohanan. Yung hindi sila pumayag na tanggapin ang tanda sa kanilang noo, yung hayop. Pati yung mga hindi sumamba sa hayop. Sila yung mga nanindigan sa katotohanan. Sila yung mga nakita ni Jesus. So, ang kanyang bayan, walang iba kundi yung iglesia ni Kristo. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa atin, magsisimula, o sa ating mga iglesia ni Kristo, magsisimula ang paghukom. Yung mga unang iglesia na sipagdanas ng pag-uusig at itong ikatlong bahagi na iglesia ni Kristo na maninindigan sa pag-iral itong hayop. Kaya, tama, nakita ni Juan, mga kaluluwa na hindi sumamba sa hayop, larawan ng hayop, at hindi nagpa-tatak sa noo o sa kanang kamay. Kasi iira lang hayop sa mga mahayag. Ito yung sa ibang leksyon na tinalakay natin, ito yung hayop na umahon sa karagatan. Ito yung hayop na ginamit ni Satanas upang ipandaya sa buong sanlibutan. Ito yung hayop
na binabanggit sa ikalawang Thessalonica 2:1 hanggang 4 na mahayag muna bago ang kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung taong mapanira na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:15 na nauupo sa dakong banal. Yung palang dakong banal, ang templo ng Diyos, ay pagkat papasukin ang makabagong Jerusalem. So malinaw po sa mga maninindigan dito sa hayop na to, sila yung mga nakita rin ni Juan. Ay kalawang grupo na binabanggit na ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man. Sila yung mga kasama na mabubuhay sa unang paghukom. Kasama sila yung mga nanindigan sa unang iglesia ni Cristo noon. Kaya sabi, yung unang grupo ay ang unang grupo ay sabi? Mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ng Jesus. Yan naman ang naging kasaysayan ng mga unang iglesia, hindi po ba? Yung iba ay natalikod, pero yung iba ay nanindigan kahit na sila ay pahirapan. Yan, tuloy po natin. Ano ang katunayan ng tagpong ito na dinata natin sa Apocalypse 20:4? Ang tagpong ito ay paghukom. Tuloy po natin sa talatang 5. Ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Kaya tama mga kapatid, ang Apocalypse 24 ay pinakita kay Juan na katunayang isang paghuhukom, isang tagpo ng paghuhukom ng mga kalakip doon sa paghuhukom na yun. Yun yung unang pagkabuhay sa mga patay. Yun ang unang pagkabuhay. Yun ang unang paghuhukom. At patuloy, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabubuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. So meron na naman pagpo na ipinakita kay Juan. May pagitan na 1,000 taon. Ibig sabihin, merong pagkabuhay na naman na mangyayari after 1,000 years. Ang pagitan mula doon sa unang pagkabuhay, lilipas ang 1,000 taon, meron na namang pagkabuhay. Mamaya pag-aralan natin. Ano ba yung ikalawang pagkabuhay na binabanggit sa Biblia? Na pagkatapos ng 1,000 taon, ay malinaw. Mayroong ikalawang pagkabuhay pagkatapos ng 1,000 taon. Sapagkat sa unang pagkabuhay, ipinakita yung mga kaluluwa na nangamatay dahil sa patutuo kay Jesus. Ito yung mga iglesia ni Cristo noong araw, noong unang panahon, noong unang bahagi. Naubos sila dahil sa pinag-uusik sila. Kaya ng hula ng ating Panginoong Jesucristo. Ang una at ikalawang bahagi ay mga mamatay. Mauubos sila Ngayon, mayroong nakita si Juan, mga kaluluwa na hindi sumampa sa hayop. So ito na nga yung ikatlong bahagi ng iglesia. O mga tao na nanindigan sa panig ng ating dakilang Diyos. Ngayon, ano ba ang tinuro ng Biblia na ukol sa pagitan ng 1,000 taon na unang pagkabuhay ng mga patay at ng ikalawang pagkabuhay ng mga patay? Pakinggan po ninyo ang unang Thessalonica 4:15 hanggang 17. Ganito po ang binabanggit. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo maungauna sa anumang paraan sa nangatutulog.
sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira, ay agawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y isa sa Panginoon tayo magpahailanman. Pag-aralan natin ito, mga kapatid. Ang sabi dito sa sulat ni Apostol Pablo, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon. May dadat ng buhay sa pagdating ng ating Panginoon. May dadat na siyang buhay. Ngayon, doon sa mga dadat ng buhay, ang sabi, hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. So, ibig sabihin, doon sa mga natutulog, o ibig sabihin, mga nangamatay, hindi mauna yung mga dadat ng buhay na yun. Bakit? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magpuli. Malinaw po, mayroon na namang panibagong pagkabuhay na maguli. Ito na nga yung binabanggit ni Amos na sa Apokalipsis Apokalipsis 25, ang iba sa mga matay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. So malinaw po, may ikalawang pagkabuhay pa pagkatapos ng 1,000 taon. Ito yung ikalawang pagkabuhay na binabanggit sa Biblia na ipinakita sa atin. Doon pala sa ikalawang pagkabuhay na maguli, malinaw, yung mga binuhay na yun ay kasalubong sa alapaap sa ating Panginoong mamaya. Sino nga ba Panginoon yan? Na sasalubungin sa alapaap. Kapag ka nasalubong na ng mga binuhay na yun, yung mga natitira na dinatnang buhay ng ating Panginoon ay sasalubong din naman upang salubungin ng Panginoon sa amin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ngayon, sino nga ba itong Panginoon na sasalubungin sa alapaap? Sino ba ito? Panginoon na darating sa tagpong ito na katapusan ng sanlibutan. Sapagkat katapusan na ito ng tagpo na ito ng katapusan ng sanlibutan sapagkat malinaw na ipinakita tayong mga nangatitirang buhay. Ayan o. Ayan ang mangyayari doon sa mga natitirang buhay ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. Susunod tayo doon sa mga binuhay na maguli. So ano pa mangyayari sa libutan na to? Iiba na ang sistema. Iiba na ang pag-iral. Pag-iral ang mga bagay na ito. Bakit? Wala nang kamatayan Hindi tulad ngayon. Anong sistema dito? Madali ang buhay ng tao. Pero dito, sa mga dinatnang buhay, wala na. Susunod na sa Panginoon sa iyong papawid sa alapaap. Kaya, mga kapatid, dito litong-lito mga walang tiyaga sa pagsusong sisiyasan sa mga isinulat ni Apostol Pablo na binigyan na maling kahulugan. Uulitin natin ang tanong, sino nga ba yung Panginoon na darating sa katapusan ng sanlibutan? Pakinggan po ninyo ang babasahin kong talata dito sa 2 Pedro 3:11
11 hanggang 12. Pakinggan ninyo mga kapatid ha. Sinong Panginoon ang darating dito sa katapusan ng sanlibutan na to?